Nagsimula ang pelikula sa isang Philadelphia engineer na nagngangalang Clyde, na kasama ang kanyang anak na babae sa paggawa ng isang bracelet. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng katok sa pinto ngunit nang buksan niya ito, biglang may pumalo sa kanyang ulo. Ang mga magnanakaw na sina Darby at Rupert ay itinali si Clyde at walang awang sinaktan ang kanyang asawa. Dagdag pa dito, tinikman din siya ni Darby habang nakatingin si Clyde at walang magawa. Pagkatapos, sinaksak niya silang dalawa at mapagbirong sinabi kay Clyde na hindi mo malalabanan ang iyong kapalaran. You can't fight fate. Namatay din sa kamay ng mga magnanakaw ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang lalaking nagngangalang Nick, isang prosecutor sa lungsod ng Philadelphia. Sa sobrang pagiging career-minded, nais niyang itaas ang kanyang conviction rate na nasa 96%. Hindi nagtagal, ipinatawag siya ng district attorney at pinag-usapan ng dalawa kung paano ihahandle ang kaso ni Clyde. Nang makaharap ni Nick si Clyde, ipinaalam niya sa kanya na tinanggap ni Darby na tumestigo laban kay Rupert. Nangangahulugan ito na si Rupert ay mahahatulan ng kamatayan sa death row, ngunit si Darby ay magiging guilty lamang ng third-degree murder at makukulong lang ng 10 taon. Kahit na sinabi ni Clyde na nakita niya ang kanilang mga mukha, ipinaalam ni Nick na nawalan siya ng malay at ang ibig sabihin nito ay hindi malakas ang kanyang mga paratang. Upang mapanatili ang kanyang conviction rate sa 96%, nakipag-deal na si Nick kay Darby na labis na ikinadismaya ni Clyde. Sa panahon ng paglilitis, pumirma si Darby sa mga deal papers at sinabi kay Nick na nararapat lang itong mangyari kay Rupert dahil hindi niya kayang labanan ang kapalaran. Pagkalabas sa korte, masaya si Nick dahil nasa 97% na ngayon ang kanyang conviction rate. Nang matapos siyang magsalita sa press, nagpakita sa kanya si Darby at nagpasalamat para sa ginawa niyang deal. Lingid sa kaalaman nila, nasaksihan ni Clyde ang ginawa nilang pagkamay at nabigla si Nick sa kanyang presensya. Nang makarating sa bahay, nakasama ni Nick ang kanyang buntis na asawa na nagngangalang Kelly at mukhang maayos ang relasyon nilang dalawa. Makalipas ang 10 taon, ipinanganak na ni Kelly si Denise at mahal na mahal siya ng kanyang ama. Tinanong ni Kelly kung dadalo siya sa kanyang recital sa paaralan, ngunit pinaalam sa kanya ni Nick na magiging busy siya sa trabaho buong araw. Habang si Denise ay nasa kanyang recital, nakasama ni Nick ang kanyang katrabaho na nagngangalang Sarah, at dumating sila upang saksihan ang pagbitay kay Rupert sa pamamagitan ng lethal injection. Ito ay dapat na isang mapayapang kamatayan at bago ang procedure, sinabi ni Rupert na maling tao ang papatayin nila dahil hindi siya ang pumatay sa pamilya ni Clyde. Nang simulan na ang procedure, dahan-dahang nanghina si Rupert, ngunit nang ibigay ang huling ineksyon, nangyari ang hindi inaasahan. Namatay si Rupert sa matinding sakit na ikinagulat ng lahat, at nabunyag na ito ay dahil may pumalit sa mga kemikal na may salitang hindi mo kayang labanan ang kapalaran. Ang paunang ebidensya ay humantong kay Darby, kaya inalerto ni Nick ang pulisya na arestuhin siya. Habang nasa kanyang hideout, nakatanggap si Darby ng tawag mula sa isang misteryosong tao, na nagbigay sa kanya ng tip na paparating na ang mga pulis at maaaring lumala ang mga bagay-bagay kung makikitaan siya ng droga. Tinulungan siyang makatakas ng misteryosong caller ngunit inutusan siyang iwan ang baril dahil naglalaman ito ng kanyang mga fingerprint. Pinapunta siya nito sa isang sasakyan ng pulis, kung saan nahanap niya ang isa pang baril at pilit na pinagmaneho palayo ang opisyal na nasa loob. Nang makarating sa isang abandonadong lugar, pilit na pinalabas ni Darby ng sasakyan ang pulis. Sa kanyang pagkabigla, lumalabas na ang opisyal ay si Clyde, at siya rin ang misteryosong caller na tumawag kay Darby. Sinubukan siyang barilin ni Darby gamit ang baril, only to find out na isa itong trick gun na tinurukan ang kanyang kamay ng lason. Ginawa siya nitong paralisado, ngunit iniwan siya nitong mulat kaya mararamdaman niya ang lahat na gagawin sa kanya. Pagkatapos nito, dinala siya ni Clyde sa isang abandonadong warehouse para doon siya pahirapan. Itinali niya ito at tinurukan ng adrenaline para hindi siya mawalan ng malay. Ipinaalala sa kanya ni Clyde kung ano ang pakiramdam ng walang laban nang masaksihan niya ang pagpatay sa sarili niyang pamilya. Pagkatapos, naglagay si Clyde ng kamera para i-record ang pangyayari, at matapos takpan ang kanyang mukha, kinuha niya ang circular saw para putulin ang mga binti ni Darby. Sa kabilang banda, tinitingnan pa rin ni Nick at Sarah ang mga file ni Darby, ngunit sa palagay ni Nick ay hindi si Darby ang nasa likod ng pagpatay kay Rupert. Samantala, narating ng mga pulis ang madugong crime scene ni Darby, at nang tawagan nila si Nick, naghinala siya na kagagawan ito ng amang si Clyde. Nang suriin ang kanyang mga file, nabunyag na si Clyde ay bumili ng iba't ibang mga ari-arian sa nakalipas na 10 taon.
Habang papunta ang mga pulis sa posibleng lugar na kinaroroonan ng sospek, tinanggal ni Clyde ang lahat ng kanyang saplot. Intensyon niyang ipaalam sa kanila na wala siyang anumang armas, at nang makarating sila doon, hindi man lang siya lumaban sa pag-aresto na parang inaasahan na niya ang pagdating nila. Nang halughugin ang kanyang bahay, nakita nila ang mga aklat ng batas at isang larawan ni Nick na nakikipagkamay kay Darby. Sa sumunod na eksena, nasa kulungan na si Clyde at tahimik siyang nakaupo sa harap ng surveillance camera. Samantala sa bahay ni Nick, nakatanggap si Denise ng DVD at umaasa siyang ito ang kanyang recital. Gayunpaman, labis siyang natakot dahil ito ang video na ni-record ni Clyde habang pinuputol ang katawan ni Darby. Sa isang interrogation cell sa bilangguan, palihim na binati ni Nick si Clyde sa pag-alis niya kay Darby at Rupert sa lipunan, at pagkatapos ay umupo upang kunin ang kanyang pag-amin. Nang tanungin ni Nick kung pinatay niya si Darby, sumagot si Clyde na gusto niya itong mangyari ngunit hindi direktang sinabi na siya ang pumatay sa kanya. Nang tanungin siya ni Nick kung may kinalaman siya sa pagkamatay ni Rupert, muling sumagot si Clyde na matagal na niya itong pinagplanuhan sa kanyang isipan. Pinahirapan ni Clyde si Nick dahil hindi niya direktang inaamin ang mga pagpatay. Alam niyang mahilig si Nick na makipag-deal sa mga mamamatay tao, kaya humiling siya dito ng isang deluxe mattress para sa kanyang selda, at bilang kapalit, magbibigay siya ng totoong confession. Tumanggi si Nick na gawin ang deal ngunit nang papaalis na siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kelly na pinaalam sa kanya ang tungkol sa DVD na napanood ng kanilang anak. Dahil dito, napilitan si Nick na sumang-ayon sa deal, kaya inihatid nila ang mattress na hiniling ni Clyde para sa kanyang selda. Samantala sa law firm, gumawa sila ng isang malalim na investigasyon tungkol kay Clyde, at nalamang bumili siya ng 9 na industrial properties, ngunit hindi nila ito mahanap dahil inilipat niya ito sa isang kooperatiba. Kalaunan, muling nakipagkita si Nick kay Clyde para sa gagawin niyang confession, at dahil ibinigay sa kanya ni Nick ang mattress, ibinunyag niya ang katotohanan. Ibinigay niya kay Nick ang mga detalye ng pagpatay na nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Nang sa tingin niyang tapos na ang lahat, muling humiling si Clyde ng isang mamahaling steak dinner, kapalit ng lokasyon ni Bill Reynolds. Si Bill Reynolds ang abogado ni Darby at lumalabas na 3 araw na siyang nawawala. Inutos ni Clyde na dapat ihatid ang pagkain sa eksaktong 1:00 ng hapon. Inihatid nila ang pagkain ngunit inantala ni Nick at ng kanyang team ang pagbigay nito, at sinabing walang akses sa oras ang mga bilanggo kaya dapat siyang maghintay. Makalipas ang 8 minuto, ibinigay na nila ang pagkaing hiniling ni Clyde. Tinanong niya si Nick kung anong oras na, at ipinaalam sa kanya ng warden na 8 minuto pasado 1:00 na ng hapon. Nang marinig ito, nadismaya si Clyde dahil eksaktong 1 PM ang napagkasunduan nila. Gayunpaman, ibinigay niya pa rin ang coordinate kung saan nila makikita si Bill Reynolds. Nang umalis na sila, inanyayahan ni Clyde ang kanyang cellmate na samahan siya sa pagkain. Habang nag-e-enjoy ang dalawa sa masarap na pagkain, biglang pinatay ni Clyde ang kanyang cellmate gamit ang buto ng steak bilang kutsilyo. Sa kabilang banda, dumating na si Nick at ang kanyang team sa posibleng lokasyon, ngunit natagpuan nila si Bill Reynolds na nakalibing ng buhay at ilang minuto pa lang siyang patay. Nakaset na mag-shutdown ng kanyang oxygen tank sa eksaktong 1:15 PM. Ipinaliwanag ni Dan na dahil natanggap ni Clyde ang kanyang tanghalian ng 1:08 PM, nahuli sila ng 7 minuto at maililigtas pa sana nila ang abogado kung sumunod lang sila sa deal ni Clyde. Kalaunan, natanggap ni Nick ang nakakagulat na balita na pinatay ni Clyde ang kanyang cellmate at ipinadala siya sa solitary confinement. Bumisita si Nick kay Clyde at tinanong kung pinatay niya ang abogado dahil na-late ang kanyang tanghalian. Ipinaalam sa kanya ni Clyde na dapat managot ang lahat na sangkot sa nangyari sa kanyang pamilya. Samantala, nakahanap si Sarah ng ebidensya laban kay Clyde mula sa Department of Defense, kaya dinala ng District Attorney na si Jonas Sinik upang makipagkita sa isang CIA operative na nakatrabaho dati si Clyde. Nalaman nila na si Clyde ay dating utak ng CIA na nagtatrabaho para sa Black Ops na merong kakaibang paraan ng pagpatay sa mga target. Binalaan niya ang mga ito na nasa kulungan lang si Clyde dahil gusto niyang makulong, at ang bawat bagay na kanyang ginagawa ay may mas malalim na kahulugan. Nang tanungin ni Nick kung paano nila haharapin si Clyde, pinayuhan niya silang pumasok sa kanyang selda at lagyan ng bala ang kanyang ulo, dahil kung hindi nila siya mapipigilan. Dahil dito, sinubukan ni Nick at Jonas na kumbinsihin si Judge Birch na labagin ang mga civil rights ni Clyde at paghigpitan ang kanyang pribilehiyo sa pagbisita, kung saan sinang-ayunan naman ito ng judge. Makalipas ang ilang minuto, sinagot ni Judge Birch ang kanyang cellphone ngunit bigla itong sumabog na ikinamatay niya.
at hindi makapaniwala sina Nick at Jonas sa nakita. Sa bilangguan, hinarap ni Nick si Clyde at sinabing ang mga pagpatay na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti kundi tungkol sa kabaluktutan ng sistema ng hustisya. Binigyan niya si Nick ng huling pagkakataon at sinabihan siya na kung hindi niya iuurong ang lahat ng kaso sa kanya kapag dumating ang 6:00 ng umaga, papatayin niya ang lahat. Dahil sa mga bantang ito, nagtipon ang mga miyembro ng staff ng district attorney upang tingnan ang mga karagdagang detalye ng mga ari-arian ni Clyde. Iminungkahi ni Sarah na hanapin nila ang kanyang mga paggasta na magbibigay sa kanila ng lead sa mga ari-arian na binili ni Clyde. Nang malapit ng mag-6:00 ng umaga, ang lahat ay tila nag-aalala sa kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, dumating na ang 6:00 ngunit wala namang nangyari. Dahil dito, sinabihan ni Nick ang lahat na umuwi na sa kanilang bahay dahil hindi naman Diyos ang kanilang kalaban. Habang nasa parking lot, isa-isang sumabog ang mga bombang itinanim sa ilalim ng kanilang mga sasakyan at nasaksihan ni Nick si Sarah na sinapit ang kaparehong kapalaran. Dito rin nabunyag na ang sasakyan lang ni Nick ang hindi nilagyan ng pampasabog. Samantala, nagtataka ang mayor kung paano pa rin nakakapatay si Clyde ngayong nakakulong at nakalagay na siya sa solitary prison. Naniniwala si Nick na maaring merong tumutulong sa kanya sa labas ng bilangguan. Nang muling nakipagkita si Nick kay Clyde, sinuntok niya ito ng maraming beses para ilabas ang kanyang galit at sinisi siya sa pagkamatay ng 7 inosenteng tao. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Clyde na nagsisimula pa lang ang digmaan dahil pumanig si Nick sa mga mamamatay tao nang kailangan niyang gawin ang tama. Pagkatapos dumalo sa libing ni Sarah, isang lalaking nakasuot ng itim na damit, ang makikitang pinagana ang isang remote-controlled drone na armado ng rocket launcher at 50 caliber machine gun. Nagpadala siya ng EMP para pahintuin ang mga sasakyan, at ilang sandali pa, sinimulan niyang paulanan ng bala ang SUV na sinasakyan ng district attorney na si Jonas. Habang sugatan at hindi na makagalaw, tinapos ang kanyang buhay gamit ang rocket launcher sa harap ng walang magawang si Nick. Kalaunan sa araw na yun, labis na nadismaya ang mayor sa pagkabigo ni Nick na pigilan si Clyde. Gayunpaman, hinirang niya pa rin siya bilang acting district attorney ng Philadelphia. Sa kanyang bagong posisyon, sinimulang suriin ni Nick ang mga kasong may kaugnayan sa pagpatay sa pamilya ni Clyde at sa mga taong napatay niya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Nick ng isang message notification sa computer ni Sarah na may impormasyon tungkol sa mga corporate expense ni Clyde. Nagbigay ito ng lead kay Nick para mahanap niya ang siyam na property na binili ni Clyde sa nakalipas na 10 taon. Pagkatapos nito, pumunta sina Nick at Dan sa isa sa mga properties na nagkataong nasa tabi ng bilangguan kung saan nakakulong si Clyde. Nang makapasok sila, nalaman nila na isa itong abandonadong garahe. Habang nagmamasid sa paligid, nahanap nila ang isang tunnel na malamang ay patungo sa kulungan. Nang pumunta sa ibaba para gawin ang karagdagang investigasyon, nahanap nila ang ilang mga pampasabog, mga blueprint, at mga bagay na ginagamit sa pagbabalat kayo. Pagkatapos, natuklasan nila ang isang tunnel na papunta sa solitary prison at narealize na sinadyang patayin ni Clyde ang kanyang cellmate upang ilipat siya doon. Nang makarating sa kanyang selda, nagulat sila dahil wala doon si Nick at nagtataka kung nasaan siya. Nalaman din nila na meron siyang mga kamera na sinusubaybayan ang buong kulungan. Kalaunan, nahanap nila ang isang peking ID ng janitor at naalerto sila na baka nasa City Hall siya. Habang nagbabalat kayo bilang isang janitor, pumasok si Clyde sa City Hall kung saan magaganap ang security meeting ng mayor. Nagtanim siya ng cellphone-activated napalm bomb kung saan plano niyang patayin ang alkalde at sino mang dadalo sa kanyang meeting. Nang matapos ang kanyang misyon, lumabas si Clyde nang hindi napapansin at matalinong nakatakas. Mabilis na nagmaneho sina Dan at Nick papunta sa City Hall at humingi ng tulong sa bomb squad. Pagkarating sa City Hall, nalaman nila na nasa ika-6 na palapag ang meeting, kaya siguradong nakalagay ang bomba sa ika-5 palapag. Pagdating doon, nakita nila ang isang briefcase sa ilalim ng mesa at pagkatapos itong buksan, nakita nila ang isang malakas na bomba. Lumalabas na kaya nitong wasakin ang ilang palapag at kahit na anong incoming call ay kaya itong a-detonate. Nang iminungkahi ni Dan na dapat nila itong ipaalam sa mayor, tinanggihan ito ni Nick dahil alam niyang sinusubaybayan ni Clyde ang alkalde. Dahil dito, nilisan nila ang lugar para gawin ang ibang plano. Samantala, nakabalik na si Clyde sa kanyang garahe at nakumpirmang nagaganap na ang meeting. Matapos iset ang kanyang detonating phone, bumalik na siya sa kanyang selda. Gayunpaman, nagulat siya nang makita si Nick sa loob na naghihintay sa kanya.
Tinanong ni Nick kung ano ang ginagawa niya dahil kahit gaano pa karaming tao ang patayin niya, hindi na nito maibabalik ang buhay ng kanyang pamilya. Pabirong tinanong ni Clyde kung gusto niyang makipag-deal muli sa kanya, ngunit iginiit ni Nick na hindi na siya gumagawa ng anumang deal sa mga mamamatay tao. Salamat kay Clyde na tinuruan siya ng leksyon. Habang hawak ang telepono, sinabi ni Nick na kung pipindutin niya ang telepono, isa itong desisyon na kailangan niyang pagdusahan habang buhay. Gayunpaman, nagpa siya si Clyde na pasabugin pa rin ang bomba, kaya mabilis na lumabas si Nick at nilock ang selda, at mahinahong sinabi na meron na lang siyang 25 segundo para makatakas. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng gusali at kasabay nito, tinakpan din ni Dan ang hatch sa likod ng selda upang matiyak na hindi na makakatakas si Clyde. Narealize ni Clyde na inilagay sa ilalim ng kanyang higaan ang bomba, ngunit ngumiti lang siya at tiningnan ang bracelet na ginawa ng kanyang anak na merong nakalagay na daddy. Ilang sandali pa, nilamon na ng apoy ang buong selda, at makikita ang huling shot ni Clyde na nakatingin sa harapan. Meron siyang halos masayang ekspresyon dahil ngayon ay nakuha na ni Nick ang nais niyang iparating, at sa wakas ay makakasama na din ni Clyde ang kanyang pamilya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Susan Gozum, The Lord from Negros Occidental, Mr. Shark, Super JMD, Riderman Moto Vlog TV from Panabo, Davao del Norte, Dennis Bacani, Chef Leo, Events Dracula, at sa isa pang user na walang pangalan. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro